masipag, matulungin, maaasahan. Yan ang pagkakakilala ng kanyang mga kabarangay kay Nanay Omna o Ate Oms dito sa Barangay Fortune, Marikina City. Kahit na may kapansanan, hindi ito naging hadlang kay Ate Oms para maglingkod sa barangay at magpursige sa buhay. Alamin natin ang kanyang kwento dito sa Love, Tony Beth, and Abram Fang! Magandang umaga ka barangay! Ate Oms! Ate Oms na Buenaventura! Palakpakan! Mas kilala sa tawag natin Ate Oms! Ang husay! Meron kayo ditong powerful na babae na naglilingkod sa kanila. Sa barangay talaga may mga makikita ang ganyan, friend? Ate Oms, ilan na ang mga anak mo? Dalawa po. Dalawa. Isang babae, isang lalaki. Ilan taon na po sila? Yung daughter ko is 23, tapos yung bunso, yung son ko is 13 years old. Hindi halatang may 20 si Ate Oms. Ang bata ng itsura mo, Ate Oms. Ang husay. Ate Oms, ikwento mo naman sa amin ang buhay mo. Dito muna, unahin natin yung ngayon, yung present time. Ano ang trabaho mo dito sa barangay? Dito po ako sa may civic center, sa Q Civic Center, sa information po. Yan, nag-entertain. Ano basically yung mga parang responsibility mo po? Ano po, yung mga nag-entertain, yung mga nangailangan ng nagtatanong sila. Tapos nananaway kami yung mga bata na ng mga nakatsinelas kasi bawal po sa taas maglaro ng nakatsinelas po kasi madulas. So, kailangan magsuot sila ng rubber shoes. In short, my friend, mahaba pasensya nito ni Ate Oms. Kasi you're dealing with... At basically peace and order, disiplina sa barangay. Mga papasensya nito. At inoobserbahan. Ito na, at ang kwento mo kakaiba. Ate Oms, mali bang ikwento sa ating mga kabarangay ang yung pinagmulan at mga pinagdaanan mo? Opo. Regarding saan? Sa work? Sa buhay. Sa buhay? Ito mo, actually, gusto naming malaman kasi yung kung paano ka napabilang sa ating mga kababayan na nasa PWD spectrum, kumbaga, diba? Okay. Ano po yung nangyari sa inyo? Ay nagbuo po yung aming kapitan ng isang PWD sector at isa po ako sa napili bilang officer. Oo. At kayo po yung nagka-polio daw ng 4 years old kayo? Yes po, 4 years old starting yung polio ko. Oo. From then on, namulat ko na ganito ko eh. Ayun. Oo. No question at all. Ayaw ko kasi mag-question sa Diyos kung bakit ganito, bakit gano'n. Wow! Siguro ang bless ko lang, medyo mahaba yung comprehension ko. Dahil sa... Lalim mo pag- yun, dahil ayaw kong tanongin ng Diyos, maybe may purpose nga. Tama. At ito'y na-accept mo, natanggap mo sa murang edad. Yes po, kasi ang mga kaibigan ko naman ay ang trato sa akin ay normal. Very good! Sa loob ng pamamahay namin, ang trato din sa akin is normal. So in short, lahat ng ating mga kababayan ngayon na may ganitong mga kasama sa tahanan nila, ganon nyo rin itrato. Yes. Kaya wala kang insecurity. Diba? Wala. Ano yun? What's that? Dapat walang ganun. Wala dapat, oo. Tama, di ba? Nasa kabaligiran, nasa mga kabarangay natin, nasa pamilya natin, di ba? Sila Tama pagmumulan ng yung normalcy, di ba? Yung wala na tayo mga tao. May kanya-kanya kakayahan. At ang taong binubuhusan ng pagmamahal, ng tiwala, ng suporta, talaga naman, yung confidence yan, talagang boost na boost. Ano ba? Boosted. Minsan, kasi hindi naman perfecto ang tao eh. True. Diba? May kahinaan ka rin. Nakakaramdam ka rin minsan ng ganun. Oo. Kasi minsan, yung treatment ng tao, hindi naman pantay-pantay. Diba? But let it be. Ganon na lang yung sinasabi. At ang achievement naman ng tao ay iba-iba. Meron at meron. Hindi naman pwedeng, diba? So, meron at meron kang achievement na makukuha. Ang galing ni Ate Oms. Ganda ng Mindset. Mindset pa! Mindset! Oo, tamang mindset lang. Tamang pagkukondisyon lang sa sarili, di ba? Normal lang. At may bawat tao may kanya-kanyang gampanin, kanya-kanyang rule, o lugar dito sa ating mundo, hindi po ba? At ito nga, ikaw ay nag-aral, nagpursiging mag-aral, pero napili mong maglingkod sa iyong sariling barangay.
Kasi siguro, when I was, siguro, kabataan ko, ang tatay ko ay chairman. Pangalawang chairman sa lungsod ng Marikina, Champakawan. Kinamulatan ko, ang mga tao is come and go. So, public servant talaga yung tatay ko. Sa aming tatlong magkakapatid, siguro ako yung nakamana. Galing! May plano ka bang dalhin ito sa iba pang level ng pagbibigay ng serbisyong pampubliko? Halimbawa, Quezon City government na, sa local government na. Parang pwedeng ganon regarding sa mga PWDs, pwedeng iangat kasi marami mga PWDs na nangangailangan. At siguro kung may mga kakilala kami na magbibigay sa akin ng opportunity na tulungan o tumulong sa kapwa namin PWD, i-accept po namin. At tumaan siya sa therapy. Oo. Dumaan ka sa therapy. Yes, po, dumaan ako sa therapy. Sa tahanang walang hagdan ka raw ng therapy. Paano po yung naging proseso ng therapy po ninyo at gaano katagal? Yung bata pa ako, siguro mga 7 years old, nagte-therapy ako sa orthopedic pa, mismo sa main. So, malayo from Marikina. So, ang mama ko during that time is buntis. Tapos, yung baby, kasi diabetic yung mama ko, sa tiyan pa lang, wala na siya. So, nung na-operahan yung mama ko, parang na-stop yung aking pagte-therapy. Okay. Then, nung nag-17 years old ako, nalaman namin yun sa tahanan walang hagdan. Malapit lang yun dito. Yes po, parang San Babanda. Dito sa may dito sa Quezon City lang yun. Oo. Yes po. Dyan po, yan. Tapos parang ilang din, kasi ang sabi sa akin, operation. Tapos kailangan kong braces and crutches. Hindi na po ako pumayag. Ayan. Hindi na po. Kasi kakayanin naman eh. Correct, Opo. kinakaya Kasi parang niya. Inisip ko kasi, sabi ko, paano ito yung ganitong situation ko, nagagawa ko naman ng lahat except walking. Paano pag naoperahan ako, may bakal na and everything, hindi naman kami mayaman. Paano kung sumakit o, Correct, diba? yung maintenance. Yung maintenance nga. So, ganito na lang. Sabi ko, okay na po akong ganito. Yeah. Kasi ang dami pa, actually, mas marami ka pang nagagawa. Mas marami, ang dami requisitos. Paglalakad lang naman ng problema. Oo, di ba? At ang kagandahan ngayon, hindi na niya iniisip kung kailangan pa i-maintenance yung yun. Ang ganda lang sagot paglalakad lang naman yung problema. Malit na bagay na lang. Ganda! Saya lang! Speaking of ito nga, therapy na yung nakuha at bilang member ng ating mga ng community na may na mga PWD. Ito pa, may mga proyekto ka po bang ginagawa o naiisip para matulungan din ang kapwa natin mga persons o mga kababayan with disabilities? Yes po, may mga contacts din naman ako sa iba't ibang lugar like ng Antipolo. May pag-uusap kami na willing silang tumulong sa PWD ng Barangay Fortune. Pero as of now, kailangan pa naming mag-usap-usap. Yun. Yun lang yan. Correct. Ano ang iyong mensahe? Oo, sa mga kapwa PWD natin. sa mga okay lang yung mga nakakapaglakad. Yung sinabi niya sa mga kagaya mo na parang, bakit? Paglalakad lang naman ang problema eh. O, di ba? Yung mga gano'n, ha? Parang kailangan nating lahat. Ha? Kailangan nating lahat ng ganong klaseng mindset. Yung mga nakakalakad. Kailangan natin ang dami yung pa natin mindset na to. iniinda, di ba? Oo, di ba? Ate Oms. Ang message ko para sa kapwa PWDs, life is too short. I-enjoy natin hanggat kaya. Kasi pag wala na tayo, wala na enjoyment. As long as nasa earth tayo, i-enjoy natin. Kumbaga, labas kayo sa closet. Maraming activities. Ang mga tao naman from Marikina is PWD friendly naman yan. Yun ang maganda. Mahal na mahal nila dito lalo sa Barangay Fortune yung aming kapitan na nagbuo nito sa amin. Sobrang mahal din namin siya at ako po ay nagpapasalamat sa kanya at isa ako sa napili bilang isang kawani. Yun nga po, para makatulong din sa ating kabarangay. At mabuhay din ang mga taong nagtitiwala sa ating mga PWD na kaya nilang gawin ang kahit na ano at makakatulong sila para sa inyong sa ating mga kabarangay. Yoms, kasamo, galing mo! Able. Yes!
Diba? Able-bodied ang lahat. Yes! Diba? Paglalakad, maliit na bagay. Hi! Sumama mga dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.